So yun, no, ang hirap ng tanggapin na yung Tatay Digong natin is napagtripan ng isang addict. Well, we are very confident before na bring on ICC kasi nga alam naman natin na wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. At of course, nangako yung addict dyan na hindi siya makipag-cooperate sa ICC. And I never imagined, no, na yung mga uniformed man natin, sila pa yung mag-hand over kay Tatay Digong sa ICC. Alam nyo, kayo yung inuuna lagi ni former President Duterte. Tinaasan yung sahod nyo, tinaasan yung pension nyo, yung modernization, sa lahat ng mga ginagawa niya para sa bansa. Kayo yung inuuna niya. And then this is what he gets. Alam nyo, hindi naman natin ma-imagine, no? Hindi naman kasi tayo masamang tao. Hindi tayo ganun kasamang tao para ma-imagine natin na yung sariling kapulisan natin yung mag-hand off, no, sa kay Tatay Digong sa ICC, na hindi yung mga ICC authority yung pupunta dito and kukuha sa kanya. That's what I'm thinking. I never thought that our own government, no, tayo mga Pilipino yung nagbigay kay Tatay Digong. Well, yan ang problema sa inyo mga DDS. Ikaw na rin nagsabi, Noel, na hinamon yung ICC noon. Si Noel po, isang DDS TikToker. Siya na rin mismo nagsabi na hinamon nila ang ICC noon na bring on ICC dahil akala nila walang jurisdiction. In short, nagpakahambog kayo, yumabang kayo. And naririnig mo ba yung sinasabi mo? Naririnig mo ba yung sarili mo? Anong tawag mo kay PBBM? ADIK. Sinasabi mo pinagtripa ng ADIK si dating Pangulong Duterte. Tama ba yun? Salbahe kayo eh. May pagkasalbahe kayo. Noong panahon na si PBBM ay hindi naman nakikipag-away sa inyo, hindi naman kayo inaano, nagtatrabaho siya, anong ginagawa nyo? Inaaraw-araw nyo siya sa maisog rally nyo. Na kung umasta kayo, akala nyo mas makapangyarihan kayo sa kanya. Yun ang nakita namin. In-underestimate nyo yung Pangulo. Remember siya yung Pangulo. Yung respeto hindi nyo ibinigay sa kanya. Tapos ngayon, magpapabiktim kayo. Ngayon na nga, andun na nga yung inyong idol sa ICC. Tignan nyo yung asta nyo. Ang tawag nyo pa rin sa Pangulo, ADIK. Alam nyo, diplomatic naman ng Pangulo, hindi naman siya nakikipag-away. Kung ako yung nasa sitwasyon nyo, alam ko na ako ay merong kinakaharap ng mga kaso at ang alam ko na makakapagligtas sa akin or makakagawa ng desisyon para ako hindi madala sa ICC. Dito ako litisin sa bansa natin. Kung alam ko sa sarili ko na ako na yung sinampahan ng mga kaso, magpapakumbaba ako. Hindi ako mang-iinsulto, lalo-lalo na ng presidente. Magpapakumbaba ako at hahayaan ko yung presidente ang magdesisyon. Kaso ang ginawa nyo, hindi na nga kayo nagpakumbaba. Hanggang ngayon, hindi kayo nagpapakumbaba. Tinatawag nyo ang Pangulo ng ADIK at kung ano-anong bansag nyo, hindi na nga kayo nagpapakumbaba. Iniinsulto nyo pa ang presidente noong mga panahon na alam nyo na siya ang may hawak ng desisyon kung papayag ba siya na makapasok ang ICC dito. Iniinsulto nyo at nananawagan kayo na patalsikin siya. Nananawagan kayo sa mga sundalo at polis na mag-withdraw ng suporta sa kanya. Tama ba yun? Sa palagay nyo, anong mararamdaman niya? Foul yun eh. Malaking foul yun. Na gusto nyong matanggal siya sa pwesto at masira ang kanyang pamumuno. Sa palagay nyo, anong mararamdaman niya? Kung iba, alam nyo kung sa iba yan, at ang presidente ay may masamang pag-iisip, baka binalikan kayo, ginantihan kayo. Or worse, baka may kinalagyan kayo. Pero hindi ganun ang presidente, diplomatic naman siya eh. Kahit man lang sana paggalang. Kaso hanggang ngayon, hindi niyo pa rin siya ginagalang. Yung respeto, tinanggal nyo. Yung pang-insulto, ang ginawa nyo. Hindi nyo na nga siya nire-respeto, ininsulto nyo pa. Siya yung may hawak ng desisyon eh. Hindi naman niya kayo GNAGO noon. No? Actually, siya ngayon nagsasabi na hindi siya papayag sa ICC. Pero grabe yung ginawa niyo sa kanya. Grabe. Up to now, hindi pa rin kayo nagbabago. Yung ginagawa nila Maharlika Buljakera, nila Alona,
at ng mga vloggers nyo kung ano-anong intriga ang ginagawa. Tapos ngayon, sinunod niya ang tamang proseso. Unfortunately, hindi sang-ayon sa inyong proseso at talagang kayo ang magigipit. Ngayon, nag-iiyakan kayo. Siya pa rin ang sinisisi nyo. So, tama ba yan? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Salbahe kayo. May pagkasalbahe kayo sa Pangulo. Ang gusto nyo noon ay mapatalsik siya sa pwesto. Paano? Paano kami matutuwa? Paano siya matutuwa? Siya yung namumuno. Papatalsikin nyo siya para lamang ipalit ang gusto nyo. Imbis na tumulong kayo sa kanya at hayaan nyo na lamang ang proseso ng batas, kinokontra nyo siya, iniinsulto nyo siya, at hinihila nyo siya pababa. Tapos nag-e-expect kayo na papabaron kayo niya? Abay, magaling mahusay, kung ganan. Ano bang tingin nyo sa sarili nyo? Na dapat kayong lagi napapaboran at kayo ang nasa kapangyarihan palagi? Mali yan. Mali yan. Ngayon pa lang nakikita na namin na kapag bumaba si PBBM sa pwesto, gigil na kayo na balikan siya at paghigantihan siya. Kasi andyan pa nga lang siya sa pwesto Andyan pa sa pwesto si PBBM. Parang, alam mo yun, yung galit nila, pinapakita na agad nila. Buti pa nga si Noel, medyo malumanay magsalita Pero, foul din yung mga sinasabi niya. Pero kung makikinig ka kila Alona, kila Maharlika, nako, once na makabalik sa pwesto yung mga yan, mga kababayan, talagang sa tingin ko po gagawin nila ang lahat para makaganti kay PBBM. Pero in reality, diplomatic naman yung tao madiplomasya siya sa pagsasalita, no? At kung kayo sana ay hinayaan niyo siyang mamuno, binigyan niyo siya ng respeto, hindi niyo siya iniinsulto, hindi niyo ginagawa ng kung ano-ano ang kanyang pamamahala, hindi niyo siya hinihila pababa. Siguro nakapag-isip pa siya o nakapagbigay pa siya sa inyo ng mga options na, alam mo yun, na hindi kayo masyadong masasaktan. Pero hindi niya papayagan na suwayin ang proseso at ang batas para lamang mapaboran kayo kahit pa magbait-baitang kayo sa kanya. Pero, huli ng lahat, kasi talagang pinapakita nyo yung totoo nyong kulay. And para sa amin, mali ang ginawa nyo at hindi kami papayag na makapaghiganti kayo. Dahil kayo naman ang mali dito in the first place Nandun si dating Pangulong Duterte sa ICC dahil may mga ginawa siyang mali sa kanyang war on drugs, no? At ang nangyayari sa mga idol nyo, impeachment, nakakasuhan, no? Nag-aalisan sa bansa dahil may ginawa din silang mali at may mga ebidensya. So huwag kayong magpabiktim. Mga kababayan, ang masasabi ko lang sa mga DDS na yan, hanggat hindi nagbabago ugali nila, patuloy silang mabibigo, patuloy silang mamalasin. Hanggat hindi sila marunong rumispeto sa person in authority. And in this case, si PBBM yun. Hanggat hindi nila kayang irespeto ang presidente, lahat ng kabiguan at kamalasan dadating sa inyo, mga DDS. Salamat po sa panonood.